Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may gilab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo sa pagluluksa sa pagsama ng loob ng mga dating kadre. So kahapon nagtipon-tipon po ito kahapon sa Plaza Miranda. Itong grupo ng Marcos Alis Dyan. Marcos Alis Dyan. Kung may ang ating mga loyalista, mayroong Sara Resign Movement, sila man may Marcos Resign Dyan. Okay, nakakatawa po itong mga dating kadre. Hindi pa daw sila malaya. Hindi pa daw nila ramdam na malaya. Bakit? Noong mga panahon ni Duterte ba malayang malaya kayo, ano? Kasi kaalyado nyo ang presidente. Ngayon, hindi na kayo hinahayaan na maghasik ng kalagiman o mga kasinungalingan. Kaya para sa inyo, kapag kayo ay nai-issue sa mga issue, no, ginigipit na agad kayo. Ang kapal naman ng mga mukha nyo kung ginigipit kayo. Malayang-malaya nga kayo dyan na magwalwal kung saan-saan. Tapos sasabihin nyo, hindi kayo malaya. Sasabihin nyo parang ramdam nyo ang diktadoryang Senior Marcos sa panahon ngayon ni Junior Marcos. Pambihira na bang kayo? Pag hindi kayo mapagbigyan sa mga gusto nyo, yun yung sinasabi nyo o narrative nyo, hindi malaya, panggigipit. O eto, panoorin muna natin to mga ka-action, mga kakamping ko. 2 ng Hunyo, ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang araw na ito para gunitain ang pagdeklara ng kasarinlan mula sa pananakop ng mga dayuhan. Ngunit sa ika-126 na anibersaryo ng araw ng kasarinlan, tila hindi ramdam ng marami sa ating mga kababayan na sila ay tunay na ngang malaya. Araw ng Miyerkules, nagtipon-tipon sa Plaza Miranda sa Maynila ang grupong Marcos Alis Dyan Movement. Ang nasabing grupo ay binubuo ng iba't ibang sektor kabilang na ang mga kababaihang Muslim. Lumahok din sa naturang protesta ang mga dating kadre ng komunistang teroristang grupo na sina Jeffrey K. Eric Celis at Peter Caramon Mutok. Ang nasabing protesta ay paraan nila upang ipanawagan na bumaba na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa dating kadre ng komunistang teroristang grupo na si Jeffrey K. Eric Celis, sila ay nagkaisa dahil sa ginagawang pang-aabuso ng Marcos administration sa kapangyarihan. Anya ang pagsupil sa malayang pamamahayag sa pamamagitan ng pagtanggal ng prangkisa ng SMNI at ang paglapastangan sa simbahan ng The Kingdom of Jesus Christ ay palatandaan ng pagiging diktador na estilo ngayon ng kasalukuyang administrasyon. Nandito po ang sambayan ng Pilipino kasama po ang iba't ibang mga organisasyon ng mamamayan na nanawagan po kami. Hindi lamang ng pagrespeto sa mga kalayaan at karapatan ng mamamayan, kundi ganun na rin po ang panawagan na baguhin ng gobyerno ang kanyang pamamalakad. Una, dapat hindi naman umbalik ang pangil ng diktadura. Nakita natin ngayon ang Davao is under siege. Grabe ang paglapastangan sa mga religious compound and organization and mga members ng Kingdom of Jesus Christ. Napakalubha at napakasakit tingnan po ang kalagayang ito na nagkukunwaring malaya ang bansa at may demokrasya tayo subalit under the sun of the former dictator na si Marcos Sr., ang anak niya si Marcos Jr. na ganitong ginagawa. Dagdag pa ni Celis, dapat na Ang kapal talaga ng mukha mo talaga ka-Eric, ano? Di ba? Kasing kapal yata yan ng uling ng kaldero, eh. Na isang taon na hindi nakuskusan. Di ba? Hindi po nilapastangan ang simbahan ni Kibulok. Di ba? At hindi po diniktahan ang mga otoridad dyan. Kagaya ng ginanga-nga mo na diktadorya. Malinaw po yan na may arrest order ho versus Kibuloy para siya ay kunin at panagutin. Kung may kawawa man dito ka Eric, yung mga biktima ni Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Malinaw dito na hindi sumusuko si Pastor, so ibig sabihin ginawa niya ang lahat ng mga aligasyon ng mga witnesses ni Senadora Risa Hontiveros. Kasi kung hindi niya yung ginawa, di sana naghahara-hara yan papuntang Senado o papuntang Korte para linisin ang kanyang pangalan. 'Di ba?
Huwag nyo na po ipagtanggol ang isang kriminal. Di ba? O ngayon si Pastor Apollo Kibuloc ay maituturing na kriminal. You know why? Ka-Eric, bukod sa mga arrest order laban sa kanya, may isang kaso siya na guilty siya at hindi na siya makapag-bail doon. Di ba? O criminal lang tawag sa kanya. Di ba? Ngayon kayo nagapiling biktima, grabe naman ho kayo. Piling biktima itong mga ito. Akala mo sila ang nilapastangan. Na kung isipin natin may mga naghihintay ng hustisya para kay Kibuloy. Di ba? Para pagbayarin si Kibuloy sa lahat ng mga kanyang ginagawa. Di ba? Kung noon na mayagpag sila, ngayon panahon naman siguro para sa mga biktima na makamit ang kanilang katarungan. Excuse me lang po ka Eric ha, hindi po nilapastangan ang simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy. Di ba? Natural lamang napasukin niya ng sapilitan kung hindi sila pinapapasok, di ba? Kasi may arrest order, di ba? Okay lang sana kung wala silang arrest warrant na hawak-hawak, di ba? Bagay yan kay Pastor Apollo Kibuloy, hindi siya sumusuko eh. Ito lang ang masabi namin kay Kibuloy. Kibuloy, hanggat may tataguan ka, magtago ka lang. Pero darating ang araw mo na wala ka ng matataguan. At yan ang hihintayin namin. Pat na maalarma ang taong bayan dahil nasa ilalim na tayo ng diktadorya ni Marcos Jr. at patunay rito ang kaguluhan, karahasan at panggigipit sa mga lokal na opisyal. Kailangan magsalita ang mamamayan. Hindi po magkakaroon ng kalayaan ng bansang Pilipinas kung hindi po igigiit ng mamamayan ang kanilang mga karapatan. Sa ilalim ng gobyerno ni Marcos Jr., ang nangyayaring kagipitan at mga kaguluhan at karahasan sa Davao City, sa compound at iba't-ibang area ng Kingdom of Jesus Christ at ang kanyang panggigipit sa mga local officials, panggigipit sa mga malayang pagtitipon ng mamamayan ay napakaseryoso at napakadelikado mga indication na bumabalik ang lagim at pangil ng diktadura without declaring it. In fact, a lot of people now are saying ay very similarly, ang situation natin ay kulang na lang ang formal na deklarasyon ng martial law. Para naman kay Peter Caramonmut, Ito lang po masabi ko ulit sa iyo, ka-Eric. Nagsasalita na po ang taong bayan. Nagsasalita na po ng hustisya para sa mga biktima ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi mo ba naririnig yon? Huwag niyong sabihin na kayo ang naghihingi ng hustisya kay Kibuloy kasi hindi siya nakukulong. Di ba? Malinaw ho dito kay Eric na ang mga nag-iingay ngayon ay naghihingi ng hustisya para sa mga biktima ni Pastor Apollo Kibuloc. Di ba? At kung ano man ang mga nangyayari ngayon sa Davao, kung yung pinaparinggan mo yung pagpalit ng mga kapulisan dyan sa Davao, pinaliwanag ng PNP kung bakit sila pinalitan o inirelieve sila at pinalitan ng 2 batalyon dyan. Malinaw naman siguro sa inyo yun. Pero kung hindi pa rin malinaw sa inyo, bahala na kayo kung anong mag-isip ano bang isipin nyo dyan, ha? Sa mga pagrarally-rally nyo, hindi kayo pinagbabawalan. Malaya kayong magrarally. Malaya kayong gumastos kahit saan at magrally kayo kahit saan. Hindi kayo ginigipit. Huwag kayong maniwala dyan. Nagpiling biktima lang ho si ka-Eric. Kitang-kita ho natin kung ano ang motibo nila sa pag-iingay nila ngayon. Munmuto, nag-ugat ang lahat ng kaguluhan ngayon sa pag-iipag-alyansa ng gobyerno sa mga komunistang grupo na nasa Kongreso na itinuturing na kalaban ng Estado. Kung kaya tayo nagkakaroon ng kaguluhan ngayon, ay kagagawan din yan ng mga komunista. Yung kanilang pakikipagsabwatan kay Speaker Romualdez sa Congress. Itong tatlong terorista ng mga nasa Congress. Itong Kabataan Party List, itong Gabriela, at saka yung... Motok! Panay ka lang paratang. Di sana kung mga komunista yan, yung mga binabanggit mo na tatlong kongresista, di sana hinuli na yan. Kaso puro lang kayo paratang. Diba? Puro kayo komunista, yan lang ang ginanga ng utak mo. Diba? Kung komunista, patunayan nyo, kayo ang mag-witness para na sa ganun maalis sila sa kongreso at mapriso. Maria Josep Motok, wag na nga kayong puro na lang ganyan-ganyan ang narrative nyo kahit saan kayo ng mga rally, yan ang mga sinasabi nyo. Kung talagang mga MPA sila, sumama kayo, ireklamo nyo, kayo ang magiging complainant. Di ba? Una sa ganun, kapag may complainant, may imbestigahan yung tatlo na yan na sinasabi nyo, na sila Franz Castro at saka yung dalawa.
Sige nga. Wala kayong sapat na ebidensya eh. 'Di ba? Puro lang kayo paratang. Oh, kasi kung totoo 'yan, hindi sana isa kayo sa mga nagka-complain at maimbestigahan 'yan, 'di ba? At kung natanggalan man ng prangkisang isiminay, 'yon dahil maraming kasalanan. Malinaw na malinaw ho 'yan sa amin moto, 'di ba? Oh, natural lamang natanggalan ang isang kasinungalingan na platform kung wala naman magandang ibinabalita. Kung puro lang naman mga Pro Duterte ang binabalita dyan. Sos Maria Josep naman kayo. Masakit ang masakit ang damdamin nyo dahil matanggalan ng prangkisa ang inyong isiminay, no? Oh, kasi kung hindi ho sila kasi sobra-sobra magsalita at gumawa-gawa ng kwento, hindi ho sana matanggalan yan. Kung may dapat masisihin dyan sa nangyari, yung dalawa na yan, sisihin nyo. Oh, alam nyo na kung sino yan. Pambihira ka, mutok. Yung Alliance of Communist Teachers, silang tatlo. Sa pakikipag-alyansa nila, sila ang nagsimulang tumira sa mga Duterte, kay BP Sara Duterte. Kaya ang mga kaguluhan nangyayari ngayon, even yung pag-atake sa SMNI, yung nangyari kay Pastor Kibuloy, lahat ito, ang target nito ay mga Duterte. Dahil sa mga nangyayari, masama ang loob ng mga dating kadre sa Marcos administration at hindi nila mapigilan na muling manumbalik sa kanila ang pakiramdam na kinakalaban ang gobyerno. Nagbalik loob kami sa gobyerno kasi naniniwala kami na ang gobyerno ay may pag-asa pang magbago. At yun ang nakita namin sa panahon ni former President Rodrigo Duterte. Subalit ngayon, ang nakikita namin panunumbalik ng mapait na karanasan at mga kalagayan na very similar sa madilim na panahon ng martial law at diktadura ng tatay niya, kung kaya bumabalik sa aming mga damdamin bilang mga dating rebelde at mga kadre ang aming sama ng loob na nararamdaman sa isang gobyerno na dapat kumakalinga at rumirespeto sa karapatan at kabutihan ng kanyang mamamayan. Nakikita namin kung paano saktan ng kabataan, mga kababayan sa Kingdom of Jesus Christ compound, isang religious community, isang religious organization, walang karespeto sa dala ng mga combat troops. At managot dito si Mr. Marcos. Para sa Diyos sa Pilipinas, Alam nyo, kung gusto nyo bumalik sa dati at kumalaban sa gobyerno, gawin nyo na ho. Kung sa tingin nyo mali ang pamamalakad ngayon ng Administrasyong Marcos at kailangan nyo bumalik para lumaban uli sa gobyerno, gawin nyo na po. Kasi kung dati kay Duterte is malaya kayo na makapag-hasik ng mga kasinungalingan, ibahin nyo ang Marcos administration. Diba? Kasi nung araw hinahayaan lang kayo na para bang walang hustisya. Diba? O gusto nyo bumalik kayo. Hindi kayo pinipigilan na ka-Eric. Oy. Oo. At remember lang, correction lang ka-Eric. Hindi ho sinaktan ang mga dyan, ang mga miyembro ng QOGC. Sila itong dikdik ng dikdik sa ating mga kapulisan. Sa tingin nyo ba may sinampal ba dyan? Wala naman sinampal sa video diba? O sila nga itong palo ng palo dyan. Anong sinasabi mong respeto? Si Pastor, nirespeto ba ang Senado? Nirespeto ba ang batas? Diba? Bago nyo sabihin ang respeto, sabihin nyo muna yan kay Pastor, respetuhin ang batas ng Pilipinas. Yan lang, ka-Eric at kamutok-putok. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping no, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.